Yun. So, good afternoon everyone, no? So, ngayon, tuturo naman natin, no? Pag-uusapan naman natin paano ka naman makakagawa ng Facebook page, no? Kasi yung nakaraang topic natin is tinuro natin doon kung paano ka gagawa ng product at ng content, no? So, ngayon, kung meron ka ng mga product content, no? Meron ka ng mga pictures, merong picture ads, mayroon ka ng social proof at saka videos, pwede mo na itong i-post doon sa Facebook page mo. Pero kung wala ka pang Facebook page, eto, tuturo ko ngayon na paano ka magagawa ng Facebook page mo. So, punta tayo sa akin, ano? Let me share with you my screen. So, actually, yung paggawa ng Facebook page, sobrang simple lang yan, no? Unang-una, ang gagawin natin, no? Punta ka dito sa bandang left. Ito yung Facebook account mo, no? Na gagamitin mo. Dito ka gagawa ng Facebook page. So, punta ka lang sa profile mo. Ay, hindi, sa home. No? Tapos, dito sa may bandang left, meron dito nakalagay see more. Click mo lang yan, tapos scroll down mo lang, hanapin mo yung pages. Ito, click mo lang pages. Then after that, may makikita ka ditong create new page. So dito ka gagawa ng Facebook page ng product mo. Right? So yun. Ngayon, dito sa pag-isip ng product name, no, pwede kang humingi ng idea kay ChatGPT, ano yung magandang product, ano yung magandang Facebook page name ng product mo, no? So in this example, no, sabihin na lang natin ang product name ng ang Facebook page ng product ko, sabihin na lang natin Viva Fresh, no? Sabihin lang natin example lang ito, no? Viva Fresh, tapos category niya, sabihin na lang natin itong product na to, kung beauty siya, type mo dito beauty, cosmetics ba yan, personal care ba yan, so pwedeng ganon, no? Or health and beauty, no? So yun. Yung sa akin kasi, itong product na to is personal care. So, click mo lang yan. Tapos, yung sa bio, yung sa bio naman na part, pupunta ka kay ChatGPT. Punta ka doon sa, dun, kung saan ka gumawa ng RDP at mock-up at saka yung ibang mga detalye. Tapos, hingi ka dito ng bio. Pwede mo ba akong bigyan ng bio for my Facebook page? Yan. Tingnan natin kung anong ibibigay niya. So, bakit importante itong bio, no? Kasi gagamitin natin to soon sa pag-integrate ng ERP, no? Kapag itong Facebook page na to, ginamit mo na o kinonect mo na dun sa ERP. So, importante rin ito na meron tayo nito. Alright? So, copyhin lang natin to. Anyway, soon, malalaman mo ano ba yung ERP na yan sa mga susunod na mga trainings. Balik tayo dito, tapos paste natin to. Yan. Tapos create page. Hintayin lang natin, nag-load din. Oh no, may problema yung pangalan. Okay? Sabihin na lang natin 01 kasi meron akong ginawang Facebook page yung nakaraan. Try natin to. Yan. So yun. So dito, ang next step, no, kung wala ka pang website, no, leave blank mo lang yan. No, after that, etong mga details na to, leave blank mo lang yan, tapos next. No, hindi natin kailangan yun. Okay, dito, nga pala, bago ka gumawa ng Facebook page, no, maganda kung meron ka munang cover photo at saka profile picture, no, ng Facebook page mo. Pwede mong ilagay ito dito. Pwede rin itong cover photo, after mo na lang i-create yung Facebook page mo. No? So, in our case, no, pwede tayong gumawa ngayon ng profile picture. Punta tayo sa Canva. Pagpunta mo sa Canva, pwede kang mag-search dito actually, no? Ng mga logo. Depende sa iyo kung anong logo yung gagamitin mo.
Pero pwede kang mag-search dito ng logo. Logo ng page mo. Yan. Sige, sabihin na natin itong logo. Try natin to, no? Para gagawa tayo ng logo ng product mo. Ito example lang to, pero ikaw ang bahala kung ano yung klaseng logo na ilalagay mo doon sa profile picture ng Facebook page mo. At least dito magkaroon ka lang ng idea ano yung logo na pwede nating ilagay. Pwede rin yung pangalan ng product mo, pwede rin yung picture ng product mo, o pwede rin naman yung pangalan lang talaga siya. Dito may mga templates na binibigay siya, no? Yan, pwede mong gamitin to, no? O di kaya naman yung picture ng product mo. Sabihin na lang natin, no? Let's say for example, yung product mo, wait lang, hahanap tayo ng product. Ewan ko kanito itong product na to, pero gawin natin yung example. Ito, no? Sabihin na natin si Bite Away. Hindi ko alam kung kanino to. Para magawa mo ng product, para magawan mo ng profile picture, pwede mong gawin to, no? Background remove mo lang. Yan, background remove mo lang tapos i-download mo to muna, unang steps. I-download mo. Yan. Tapos gawa ka ng bago dito sa baba. Tapos upload mo yung dinownload mo. May purpose yan bakit. After that, lagay mo dito. Yan. Yung square niya, whole na. Unlike dito, kung hindi mo dinownload yung square niya, yung ano niya, lining niya dito, hindi siya mapamaximize yung buong size na ito. Right? So, click mo lang ang mockup, tapos edit. Then after that, background generator. O, pwede mong sabihin dito na background with nature, something like that. No? Kabahala anong prompt ang gagamitin mo diyan sa pag-create ng background nito. Tayin lang natin. Medyo matagal. Ano pa yung natin? Yan. Ito. You know, pwede kang pumili dito. Alin man dito. So, meron ka ng pang profile picture. No? Pwede mo na itong gamitin pang profile picture dun sa Facebook page mo. No? Yung sa cover photo naman, no? Same lang din. Pero bago yan, download muna natin to. Download muna natin to. Yung picture na to. Tapos, gawa naman tayo ng cover photo. Ito yung mga pinakamabilis na paraan na pwede mong gawin. Cover photo naman. Ito, Facebook cover photo yan. Pwede mong gamitin to, itong Facebook cover photo na to. Yan. Yan. After that, ganun din yung proseso natin, no, sa paggawa ng background, no. Pwede mong i-download dito, upload mo dito yung mockup ito. Position mo lang sa kung saan mo gusto position. For example, dito, no. Tapos, download natin ulit to. Download natin ulit to, tapos add page. Antayin natin ma-download, tapos upload natin ulit. Ito. Yan. Pag na-upload na, select mo lang, lagay mo lang dito. Tapos, edit mo ulit. Sa background generator tayo, sabi natin nature.
nature background. Yan, depende sa'yo kung anong gusto mong ilagay dyan sa back. Ipaprompt mo lang, no? Para makakreate ka ng magandang background dito sa product, dito sa ano mo, para magamit natin mamaya, no, sa paggawa ng cover photo. Yan. Yan, oh. Ang ganda, no? Yan. Ang ganda. So, pwede mong lagyan pa dito ng mga words ito, depende na lang sa'yo, no? Pero ito, para sa akin, goods na to. Sample lang naman to, di ba? No? Pwede mong pang mas pagandahin pa ang cover photo mo sa Facebook page mo. Yan. Download natin, tapos balik tayo dun sa Facebook page na create natin. So, una natin i-upload itong cover photo. Cover photo muna, select, then upload. After that, no, drag mo yan ng mas maganda. Hindi na pala. Ito. Yan. Tapos, ang profile picture din. Ito, nasa sayo yan ha. Ikaw bahala kung anong klaseng profile picture ilalagay mo dito. Pero ito yung isa sa mga example na pwede mo rin gawin, no, sa pag-create ng cover photo. Yan. Ito yung example niya pag sa mobile view. Yan, no? So, nakikita mo dyan, kompleto yung product. Sa desktop view naman, ito naman. Yan. So, after that, nagawa mo na, next mo na. Okay? Yan. Tapos, skip mo lang to. Then next. Ito, on mo to. Then done. Okay? So, ngayon, meron ka ng Facebook page. So, dito, pwede ka nang makapag-post, no? Ng ating, ng mga product, no, na pinopost mo dito. Right? So, ngayon, ang pwede mong tingnan dito after mo magawa yung Facebook page mo, no? Punta ka sa settings. Then after that sa settings, itong page setup, click mo yan, tapos dito sa my name. Dito, mapapansin mo, dalawa to, my name at saka username. Okay, sa username, pwede mo i-click ang edit, tapos as a meta verified subscriber, change their profile can only be made after we verify your information. Okay, hindi pa pala ito hindi pa pala ito may edit, no? Kasi verify pa nila. But anyway, siguro mga after 2 days, 3 days, pwede mo tong balikan, edit mo to, no? Gawan mo ng username. So, yun. Basically, ganun lang siya kasimple, no? Ganun lang ka, sobrang simple gumawa ng Facebook page. Para dito pwede mo nang i-post yung mga ginawa mong video nung nakaraan, yung mga post, no, 'di ba? Pwede mo nang i-post dito. No? So, basically, ganun lang siya kasimple. So, yun. See you sa next topic natin.